So the vote on the affirmative is 56, 5 in the negative. The motion is carried. Terminates the budget hearing on the proposed budget of the Office of the President Madam in Chair. observance of the institutional courtesy and without prejudice to the constitutional authority of Congress over the General Appropriations Bill. Tumagal lamang ng mahigit 30 minuto ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2026 proposed budget ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos bumoto ng pabor ang 56 na House panel members sa mosyon ni House Minority Leader at 4-piece Party List Representative Marcelino Libanan na i-terminate na agad ang pagdinig bilang bahagi ng tradisyon ng interparliamentary courtesy. 5 kongresista naman ang bumoto ng hindi pabor, kabilang na ang Makabayan lawmakers. Now of all times is not the time for parliamentary courtesy but for full transparency in the budget process, especially for the budget of the Office of the President. Sinertify as urgent po ni Pangulong Marcos ang 3 budget sa ilalim ng kanyang termino, no? 2023, 2024, 2025. Sa mga budget na ito, umaabot sa walang kapantay na 1 trillion pesos halos ang pondo na binuhos sa flood control projects. Kaya po kung may walang kapantay na pandarambo ngayon na nagaganap sa flood control, ito ay dahil sa walang kapantay ang pondong ibinuhos sa flood control projects ng Marcos Jr. administration. Giit pa ng kongresista, dapat ding tingnang mabuti ang bilyong pisong panukalang pondo para sa confidential and intelligence funds ng Office of the President sa susunod na taon. Nagkakahalaga ng mahigit 27 billion pesos ang panukalang pondo ng tanggapan ni PBBM para sa 2026 at malaking bahagi nito ay para sa paghahanda ng pamahalaan sa chairmanship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits and related meetings. Samantala, tinanong naman si Executive Secretary Lucas Bersamin sa kanyang naging pahayag nitong Sabado na hindi dapat isisi sa executive branch ang katiwalian at kapalpakan ng mga miyembro ng House of Representatives at iginiit sa Kamarang Clean Your House First. Ayon sa Malacanang official, hindi nito layong paigtingin ang tensyon sa pagitan ng dalawang sangay ng gobyerno. Konsensus anya ito ng gabinete para igiit ang institutional separation mula sa Kongreso. It was a consensus of the cabinet and it was more to emphasize our constitutional position and separation and to elicit cooperation and support from the House of Representatives more than any other. We do not intend that to rile up the tension between our departments, as we have emphasized in the opening statement. We come here seeking your support for our institutional budget. And there is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. Bago tuluyang tapusin ang budget deliberation, binigyan pa rin ng pagkakataong maipahayag ng ilang kongresista ang kanilang mga manifestasyon, gaya ng puntong dapat igawad din ng interparliamentary courtesy sa Office of the Vice President o OVP. There should be fair application of the rules. Kung atin pong bibigyan ng parliamentary courtesy ang ating Pangulo, dapat ganun din ang ating Vice Presidente. Otherwise, we do not accord both offices. Dapat po ganun lang. Hindi po dapat selective ang ating aplikasyon ng tradisyon na yon. Si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. iginiit na walang dahilan para sa interparliamentary courtesy sa gitna ng mga maanumalyang flood control project ng pamahalaan. Wala pong rason kung bakit mag-extend po ng gantong klaseng courtesy at a time when spending in the government is undergoing intense public scrutiny and even outrage over the recent and discoveries on systemic corruption.
Inihayag naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang planong paghahain ng panukalang batas na maglalagay ng pangil sa bubuing Independent Commission ng Executive Branch na mag-iimbestiga sa mga maanomalyang proyektong pang-infrastruktura ng Department of Public Works and Highways o DPWH. We in the Liberal Party are filing a proposal today or maybe tomorrow upang bigyan po ng legislative authority ang komisyon na ito nang sa ganon ay magkaroon po ng coercive at subpoena powers. Naniniwala po kami na kung ang komisyon na ito ay walang ganitong kapangyarihan ay mahihirapan para makapag-imbestiga ng maayos at masusi. Ayon kay E.S. Bersamin, hindi pa tiyak kung kailan ilalabas ang executive order kaugnay ng Independent Commission, lalo na at nasa labas pa ng Pilipinas si PBBM. Pagtitiyak din ito, hindi makahahadlang ang Independent Commission sa isinasagawang legislative inquiries ng Kongreso. We are not yet sure when we will come out with it because right now the President is in Cambodia. We do not preempt the Congress, especially this House, from doing its own, to taking the initiative also in this respect. We will not be a hindrance there. This EO will not be barring you from doing that because that is your institutional responsibility also. Ayon sa tagapangunan ng House Committee on Appropriations, may pagkakataon pa ang House members na busisiin ang pondo ng tanggapan ni PBBM sa plenaryo ng Kamara. Pero giit ni Congressman Tino, hindi naman direktang matatanong si Executive Secretary Bersamin sa plenaryo sa mga isyung ito. Samantala, nagpulong naman sina E.S. Bersamin, Speaker Martin Romualdez at iba pang House Leader sa Kamara kaninang umaga. Sa inilabas na larawan ng tanggapan ng liderato ng Kamara, kita ang tila masayang pag-uusap ng dalawang opisyal, gayon din ang pakikipagkamay ng dalawa sa isa't isa. Sa isang pahayag naman, kinikilala ni Speaker Romualdez sa mga isyu na dapat tugunan at handa rin anyang makipagtulungan sa executive branch ang Kamara para mapagtibay ang budget process at matiyak na nagagamit ng wasto ang pondo ng bayan. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.